Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga po mga ka-review natin, matapos kasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte, gumanti na Castro na mutla sa naging pasabog ni Duterte. Yan mga ka-review natin, ebidensya nilabas. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Balitaan ng Bayan TV. Ito na mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV. Tuluyan na pong nagsampa ng kasong kriminal itong si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro against kay former President Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa GMA News Online, Castro files grave threat complaint versus ex-President Duterte. House Deputy Minority Leader Franz Castro on Tuesday filed a complaint for grave threat against former President Rodrigo Duterte. Castro, accompanied by her counsel, filed the complaint with the Quezon City Prosecutor's Office. Nashock talaga ako sa threat sa aking buhay ni former President Duterte. Tingin natin hinggil ito sa pagbusisi natin sa confidential funds na nagbunga ng pagtatanggal ng confidential funds sa iba't ibang ahensya. Castro, who received threatening comments while she was grieving the loss of her father, said he lost his immunity when his tenure as president ended. Hindi na siya makakapagtago. Dapat matigil na itong gawi ni dating President Duterte. This has to stop, dagdag pa ni Castro. Duterte allegedly made the threat during an SMNI interview 3 weeks ago where he labeled Castro as a communist. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin, Duterte had said. Duterte further said, sabi ko sa kanya, referring to her daughter Vice President Sara, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista andyan sa Congress, prangkahin mo na yan si Franz Castro. Respondent Duterte threatened to inflict a wrong amounting to a crime upon my person and honor. Such wrong amounted to either homicide or murder, both of which are crimes against persons penalized under Title 8, Section 3 of the Revised Penal Code, specifically Article 248 for murder or Article 249 for homicide. Castro's complaint read, the grave threats made by respondent Duterte to kill me does not impose any other condition, and the grave threats were committed by, through and with the use of information and communication technologies, namely computers, computer systems, mobile phones, sky cable, and social media, which were employed to create the content and upload, publish, and then broadcast, distributed the same, sabi pa ni Castro. Duterte made the comment in defending the 650 million pesos confidential funds allocated to the Office of the Vice President and 150 million pesos to the Department of Education, which are both headed by his daughter, Vice President Sara Duterte, after the House's decision to realign the 1.23 billion pesos confidential fund under the proposed 2024 national budget. Leaders of all political parties in the House of Representatives called out the former president last week for the threat. Castro's counsel, Lavinia, said Duterte's grave threat made online carries a penalty of 6 months to 6 years jail time and a 100,000 pesos fine. This is more than the penalty. This is about accountability, sabi pa ni Lavinia. We have to leave it to the fiscal to decide, to the prosecutor to decide what charges to file, but he has no immunity from suit, so I think we have a good chance. Lawyer Rico Domingo, also a legal counsel of Castro, said the grave threat complaint lodged against Duterte will reveal a lot about the country's judicial system. This is a test for our judicial and prosecutorial system as to how effective or ineffective they are. Kung ang kaso ng isang anak ng liderato
ay natapos ng 3 buwan. Bakit hindi bilisan din ito? Domingo said. Domingo did not name names, but the son of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla was acquitted in a drug possession case 3 months after it was filed in October last year. Kung ano ang resulta, hindi natin alam. Depende na yan sa piskal na magko-conduct ng investigation. But this is the main reason why there are people going to the ICC, because of the perception that our judicial or prosecutorial system, with all due respect, is not effective and cannot dispense justice the way it should be, Domingo pointed out. Domingo was referring to the alleged crimes against humanity complaint filed at the ICC against Duterte and other officials of his administration over the deaths during the police-sanctioned anti-drug operations during his presidency. Although wala pa pong comment si former President Duterte nung nalaman niya tungkol dun sa complaint ni Castro at siya po ay natulog na para sa kanyang afternoon nap. So yan mga ka-review natin, eto na nga po na naman itong si Castro mga ka-review natin ha. Mukhang nililihis po ni Castro ang issue, no? O dahil nga daw po ito sa kaya dun sa confidential fund ni BP Sara, may mga nasabi si President Duterte na hindi maganda, no? About di umano kay Castro. Pero ang totoo naman ang tinutukoy ni President Duterte yung komunista. Bakit po parang tinamaan si Congresswoman Representative Castro mga ka-review? Komunista ba itong si Castro mga ka-review natin? Kasi siya po yung siya po yung nasaktan nung sinabi yun ni President Duterte mga ka-review, di ba? Komunista po yung makakaliwa po yung tinutukoy ni dating Pangulong Duterte mga ka-review natin. Pero sinalo po ni Castro yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, kaya siya po ay nasasaktan ngayon, no? At eto na nga po, papapasukin nila yung ICC mga ka-review natin. Mukhang pinapaboran sila ni Justice Secretary Remulla mga ka-review natin. Aba, di ba? Parang magdududa ka na dito kay Remulla mga ka-review natin. Eto na naman. Matapos nilang birahin si Bantag, eto naman si binibira naman nila si dating Pangulong Duterte mga ka-review natin. Okay. Ano po masasabi ninyo dyan kay Castro? Di ba? Parang yung pamilyang Duterte yung tinitira ninyo ngayon Una pati na rin si Paulo Duterte nadadamay mga ka-review natin, no? Silang tatlo, no? Duterte, si dating Pangulong Duterte, si Sara Duterte at si Paulo Duterte mga ka-review natin. Mukhang kinokonek nila doon sa confidential fund ng mga ka-review natin. Baka lang naman, no, mga ka-review natin, baka lang naman itong si Castro umiiwas doon sa extraordinary fund na sinasabi ng or sinisingil or gustong malaman, no, ng taong bayan kung saan napunta. Kasi wala ang resibo itong kanilang extraordinary fund mga ka-review natin. Puro lang, certification. So yan mga ka-review natin, ano sa palagay nyo, umiiwas ba ito si Castro para hindi mapag-usapan yung extraordinary fund nila? Dinadivert nila yung issue patungo kay dating Pangulong Duterte mga ka-review natin. Ano sa palagay nyo po Yung extraordinary fund po ay napakalaki po niyan Hindi po yan 1.6 billion yan mga ka-review natin. Kailangan pong malaman ng taong bayan kung saan po yan napunta, no? Tinuluyan na pala ni Franz Castro si former President Duterte. Dito po tayo magkakaalaman. Dahil sa wala na pong immunity si former President Duterte, titignan po natin kung ano ang kahihinatnan ng kasong ito. Kasi nga naman po, ang grave threat or ang matinding pagbabanta ay grave threat kahit na kanino mo man yan sabihin, kahit na sino pa ang nagsabi, kahit na ikaw ay dating presidente o ordinaryong mamamayan, kapag ikaw ay nagbitiw ng pagbabanta, yan po ay grave threat at pwede pong kasuhan ng kriminal. So ito ang ginawa nitong si Franz Castro. Although alam niyo, meron akong nabasa dito tungkol sa sinabi daw ng ating former president, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. At isa ito sa ikinareact ni Franz Castro. Yan nga po mga ka-review natin, hindi naman pinangalanan na ikaw Franz Castro, di ba? Ang gusto kong patayin mga ka-review. Wala namang ganung statement mga ka-review natin
Pero bakit mukhang nasaktan ng todo itong si Franz Castro? Kaya ba yung nasaktan ka mga karibyo natin? Alams na. Alams na ang iyong kulay, ha? Napakaaga mo. Sa bagay, dati pa naman, alam naman ng taong bayan kung sino at ano ka talaga. Yung ano nyo nga ng mga bata, di ba? May mugshot ka pa dun pero dinideny mo pa. Oh, anong masasabi mo dyan, Franz Castro? So nangangahulugan po ba na aminado nga itong si Franz Castro na sila ay mga komunista? So para talagang one for the books, ano? Masasabi mong only in the Philippines ba na meron tayong mga grupo ng mga komunista na nasa House of Representatives? Tayo, ang taong bayan, ang nagpapasweldo sa kanila. Tapos iba naman pala ang kanilang mga adhikain, ang kanilang mga paniniwala. Yan po ay kung tinatanggap nga ni Franz Castro na sila yung binabanggit na mga komunista. So dito rin po natin malalaman how strong former President Duterte is. Dahil kung siya ay walang takot magbitaw ng mga gantong salita na sinasabing mga pagbabanta, I'm sure hindi siya matatakot harapin itong kasong isinampan ni Franz Castro. Hindi nga ba? Kaya ayaw niyang humarap sa ICC. Mas gusto niya na dito siya litisin. So ito po ang simula ng mga paglilitis na darating pa. At dyan din nga natin malalaman kung talagang gumagana ang ating justice system. At dito rin po natin malalaman kung uubra yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na yung mga pahayag ni former President Duterte ay figure of speech lamang at wala pong intensyon na pumatay talaga. So itong si Representative Castro ay nakakuha ng pagkakataon para udyukan yung iba daw biktima ng rights abuses. Ayon naman po dito sa Inquirer.net, Representative Castro urges victims of rights abuses under Rodrigo Duterte to file cases too. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro urges individuals who may have allegedly suffered from rights abuses during the term of Rodrigo Duterte to follow suit and file cases against the former president. During a press conference Tuesday, Castro expressed her belief that filing a criminal complaint against Duterte may empower others to do the same and make the ex-top leader of the country accountable. Yes, ini-encourage natin yung mga kapwa Pilipino na nakaranas ng dinadanas ko ngayon, yung threat at maging yung pamilya ng mga namatay, katulad din ng ating mga colleagues na nakakaranas din ng kung ano man yung sinasabi na tingin nila ay krimen laban sa kanila. So, aanin pa natin yung ICC. Bakit pipilitin nyo pa na pumasok dito ang ICC? Ito na nga, wala ng immunity si former President Duterte. Ito na ang chance ninyo. File charges. Yung mga nagsasabing maraming rights abuses under Rodrigo Duterte, mag-file na po kayo ng kaso. Dahil sinabi nga ni Franz Castro, siya ang nagpasimula. Sana marami daw sumunod. Yung mga dumanas ng mga pang-aabuso sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte ay sana sumunod na at mag-file na rin ng kanilang complaint. At baka ito rin naman ang hinihintay ni former President Duterte para malinis naman niya ang pangalan niya. Dahil sinasabi ng Duterte administration na sa paligid daw ng 6,000 yung drug war death toll. Pero ang sinasabi ng mga human rights group, they claim na aabot daw ng 30,000 due to vigilante-style killings allegedly taking cue from Duterte's rhetoric that he will kill all illegal drug peddlers and users. Yan po narinig natin during the term of President Duterte na talagang papatayin niya lahat itong mga illegal drug peddlers at yung mga users. And during that time, may immunity po ang ating former President. Dapat ngayon naghihinay-hinay na sa pagbibitaw ng salita si former President. Pero dahil siya po ay malakas pa rin ang loob magbitaw ng gantong mga pananalita, I'm sure handa po si former President Duterte na harapin yan dito sa Pilipinas under our justice system. Hindi kailangan ng ICC. Dahil sabi ng grupo ni Castro, kaya daw tumatakbo ng ICC yung ibang mga biktima dahil wala silang tiwala sa ating justice system na kung tutuusin mo naman kasi, sobrang bagal naman kasi ng takbo ng ating hustisya. So dito po tayo magkakaalaman. Malalaman natin kung may mga susunod sa panawagan ni Representative Castro na lumabas daw itong mga biktima ng pang-aabuso at maghain din ng demanda laban kay former President Duterte. So yan mga karibyo natin, abang-abangan po natin yan, no? Aabangan po natin yan kung meron nga bang mauto, no? Itong si Franz Castro na mga sumunod din. Malamang kung mayroon na kasama yan si Franz Castro, malamang mga dilawan din po yan mga karibyo natin. Diba? Alam naman po natin talaga kung sino po ang nagpasimula na
pumunta doon sa ICC mga ka-review natin, di ba? Oh, di ba mga dilawan yan mga ka-review natin? Oh, ibig sabihin, dilawan rin itong si Franz Castro. Oh, eto nga, good news rin nga po ito mga ka-review natin, no? Kasi gaya nga yung sabi kanina ni Tito Manny, mga ka-review, di ba? May pagkakataon na rin si dating Pangulong Duterte na ma-defend, no? Yung kanyang sarili dito sa mga akusasyon, ng mga sinasabing kanyang na-violate mga ka-review natin, di ba? At dito nga, no? Sino kaya ang papanigan ng public opinion mga ka-review natin, ha? Si Franz Castro ba? Dito po sa ating channel, no, sa lahat ng po ng mga political vloggers dyan, mga ka-review natin, na nag-cover po nito. Lalo na po kay Balitaan Bayan TV, no, sa mga comment nila. Sino kaya ang mananalo sa public opinion, mga ka-review, ha? Alam na natin yan. Kasi itong si Castro, mga ka-review natin, di ba? Bistado na ito. Dati pa. Pati mga kasamahan niya nga, di ba? Talagang tinamaan, nasaktan dito sa sinabi ni President Duterte na di ba? Yung mga komunista niya, di ba? O, anuhin daw niya, talaga. Kasi nga galit dyan si So yun mga ka-review natin, ano po ang inyong reaction dyan? Ay, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon, nararamdaman sa balitang ito. Alright? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Balitaan ng Bayan TV. Maraming salamat po.